nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag-take over, si Ma'am Sally Santos, mas compose ho kayo nun at wala ho kayong takot na tinuturo nyo si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Umpisa pa lang, iba yung nung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan na hindi ko po kilala. Parang yun po, naano rin po ako sa pamilya ko na madamay po dito. Kaya medyo... So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong behavior? Yes, Your Honor. Takot na takot kasi noon, magkatabi pa kayo, nasa pagitan kayo ng dalawa, tinuturo nyo itong dalawa. Yes, Wala Your kayong Honor. takot, pero ngayon parang kayo'y kabang-kaba. Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Siyempre po, halos di na rin po ako nakakatulog Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo Kinakabahan. kinakabahan po ako Sige po, naiintindihan na po natin. Si Engineer JP Mendoza, kasi pasensya na, no, dito kasi si ADE Bryce at si Engineer Alcantara lang ang natanong base sa affidavit ho na sinabmit ni Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na sa mga ghost projects na nangyari po sa inyong district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH contract kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Apo. Hindi Base sa siya, affidavit kasi ni hindi siya Ma'am Sally, makakakuha ng ano po, sir. hindi siya makakuha ng iba pang kontrata kung hindi niyo pahihiramin hindi niya kayo pahihiramin ng lisensya. Hindi po totoo yun, sir. Engineer Bryce, yan po ang sinasabi ni do you confirm na hindi daw totoo na 'di ba nangihiram, sabi kasi ni Ma'am Sally, hinihiram niyo ang lisensya niya para doon sa inyong in-house projects, yung kayo pong gumagawa pero papeles lang yun Yung utos po ni boss amin is kausapin po si Sally para kumana po ng lisensya na gagamitin. Yun po, Your Honor. So talagang hinihiram niyo ang lisensya ng mga contractors. Tama. Technically, opo. Utos po ni boss amin yun. Alam din ni JP Mendoza ito. JP? Sir, teka lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya pagagamit. Hindi siya bibigyan ng kontrata kung hindi oo. kayo pahihiramin ng Parang yun po yung lisensya. pagkakaintindi ko kanina, kaya sinagot ko ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po. Pinapahiram. Inutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Ma'am Sally, pakimari niyo bang ibahagi sa amin ang nasa affidavit niyo? Tungkol po sa kanila pong tatlo, kay Engineer Alcantara at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Your Honor, siyempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB, Please proceed. ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, 2 hearing na po kanina, nabanggit nyo ulit. Pinipilit kayo. Tama po.
Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney ko. Kausapin mo yung attorney kasi baka imbis na hindi lang ika nga physical protection, kulong ang abutin mo rin, isa ka pa rin. Yun po kasi lisensya ko po, automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses niyo ho sinabi, kayo po ay pinipilit na ipahiram. Kaya minsan, kung nakatandaan ho ninyo, nakaraang hearing po, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo? At sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung naalala ho ninyo. Ay, Ano ho ba yon? hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang tinatanong ko nga, sinasabi nyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi ninyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre, napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, Mali lang po ako ng ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po kinakabahan po kasi ako eh. dapat kang kabahan Kanina po kung ako magsinungaling ka natatakot rito. eh. Mr. Chair, Pasensya na po. I yield the floor to Senator JB. Thank you, Thank you, Senator Duco. Senator Erwin. Yes, Mr. Chair, to continue. Engineer Bryce, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September. Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo, Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. una po, tumawag po siya, personal niya pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa'yo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce. Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-2020? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. May nandiyan pa ba sa cellphone mo call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan
ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Hindi Sabi, po. Sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... pareho silang nakausap niyo? Opo, tinatanong ko po kasi yung mga project, kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP? Paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni, Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce. Kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung na sinabihan, totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo na. Gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po Kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila rin po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama Yes ba? po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, naabutan. Yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun ng LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PL Baliwag, Your Honor. Napangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am? Sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong PL. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB, interject. Alam nyo, kayo starring do sa second privilege speech ko eh. Ito, yung bang nagkaroon ng notice of award, SIMS ito 25CC0091.
ang contract ID, di ba? Notice of award February 17. Contract effectivity date, notice to proceed February 24. Yan. Tapos nag-progress billing na kagad. Tapos meron pa yung retrato ba na sila rin may kagagawan na parehong picture para sa first project billing, progress billing at saka sa second or third. Di ba ganyan ang modus operandi ninyo? Trabahong tamad na kayo eh. Hindi man lang kayo mag-research ng konti, isang picture ang ginagamit nyo eh. Tapos pinababayaran nyo na alam nyo namang hindi ginawa. Ito, 100% in 34 days. Ibang project ito, SIMS din ito. 25CC0072. Pinagsabay nyo pa. Duplication eh. Tapos, ang ginagamit nyo, tingnan nyo, lahat pare-parehong petsa eh. Natapos ng pareho, binayaran parehong petsa, pareho pati yung 4% na increase sa pareho pa rin. Talaga brazen ang tawag niyo, di ba? Wala na kayong pakialam kung mabubuko o hindi. Parang sobrang, sige na, para makakobra na tayo, maski ano na lang. Hindi man lang kayo nag-iingat na eh. Ayan, kayo yan eh. Ang ginamit nyo, lisensya ng SIMS eh. Pero kayo yung kayo bali yung nag-implement. Di ba? O, tatanggi ka. Yan ang modus operandi nyo, di ba? Marami yan. Totoo po, Your Honor. Totoo. Okay, thank you. Pwede po bang magpaliwanag? Kahit konti lang po. Sige, anong paliwanag pa eh? Sige, sige. Okay. Ano po kasi, inuutos po ni Boss Henry na pakolektahin po ang mga project kasi po, meron pong target na disbursement buwan-buwan. Na kapag hindi daw po naubos ang pera, hindi po makakakuha ng susunod na budget para sa susunod na buwan. Yan po, kaya siya po nagpapakolekta ng mga project kahit wala accomplishment, kulang ang accomplishment. Yun po. Alam niya po lahat ng status ng mga magkaibang project. proyekto, 25CC0072, Sims Construction, 74 million. Construction of Riverbank Protection Structure along Pampanga River, Barangay Bulusan. Ito naman, Kalumpit. So, marami kayong ganyan eh. Iba-ibang modus, pero pare-parehong kitaan ng pera, pare-parehong hindi man lang iningatan kung paano ayusin yung papeles man lang. Pati papeles hindi maayos eh. Natawa nga yung aking mga kasamahan nung pinakita kong sipi mo from December hanggang March or April, hindi na gumalaw yung dalawang tao. Kasi parehong retrato eh. Di ba sabi ko nga, unless hindi umalis at hindi gumalaw yung dalawang tao, totoo yung mga, ayan no? Tingnan nyo, magkaibang petsa yan. Ito yung unang progress billing. No, tapos nabayaran. Yan. Alam nyo ba yan o pinapaubayan nyo na lang kung kanino? Kaya hindi nyo na na-supervise. Pero kayo, pirma kayo ng pirma ng SWA. Siyempre ito pa, yung Statement of work accomplishment. Work accomplished, di ba? Opo. Oh, di ba maliwanag na malversation through falsification? Pinapalsify ninyo ang mga dokumento para makasingil kasi babalik sa inyo yung pera eh. Kayo rin yun eh. Hindi po ako nagpe-prepare niyan, Your Honor. Hindi nga, yung team mo. Pero para ma-release, kailangan po meron pa kayong dalawa ng DE. Hindi ka ako nagpe-prepare kasi team nga kayo eh. Bahala na kayo dyan eh. Bahala na yung accountant, bahala na yung inspector, bahala na lahat. Medyo tumatango si district engineer eh. Totoo no? Sige. Your Honor, para lang po sa katotohanan. Actually, noong ko pa po sinasabi to na ang project engineer po ang nakakalam lahat po ng project. Siya po ang unang pipirma at siya po ang unang magsacertify. If I may po, baka po uubra, kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Alam ko lang po dahil ako ang boss. Pero sana po sa katotohanan, ito po, siya po ang project engineer ng PL, siya po ang project engineer ng ibang project ni Sims. After po niyan, ito po, sinita ko po ito eh. Bakit nangyari yan eh? So baka po pwede, mabigyan po natin ng pagkakataon para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po to Chairman, ako po, sinabi ko po sa maraming tao ko, ako po involved sa ghost. Hindi bali pong makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng ghost na to.
Ito po ang project engineer, pwede pong, if you may. Si Dumasig, di ba?